Sampaloc, Manila. Ako po si Rian Ramos. Saan-saan kaya tayo pupunta? All you need to ask is, where in Manila? Tara! Gaya ng ibang mga lugar na ipinangalan sa prutas, sinasabing mayaman daw sa puno ng sampalok ang parting ito ng Manila na sakop pala noon ng Tondo. Ngayon, ang sampalok na kilala natin ay tinuturing na sentro ng edukasyon sa Maynila dahil sa dami ng schools at colleges gaya ng oldest university sa Pilipinas at sa buong Asya, ang University of Santo Tomas o UST. Isa itong Pontifical University na ang ibig sabihin, opisyal na kinikilala sa Vatican. Kaya kapag may dumarating na Santo Papa sa Pilipinas, bumibisita sila at nagmimisa sa UST. Not too far from UST, bandang Lacson Street, ang Shoppers Haven tuwing Valentine's Day, Mother's Day at iba pang mahahalagang okasyon, ang Dangwa. Ito po ang flower capital of Manila, Dangwa. At syempre, pag nandito tayo sa Dangwa, sino pa ba ang gusto kong makasama? Kung hindi, ang Batang Sampaloc himself. That's right, my favorite Manileño. Hoy! Ano yan? Kung dito ka sa lugar namin sa Sampaloc, mababayaan ba kita? Kung bahala sa'yo. Binubuo ito ng maraming kalsadang sakop ng dalawang distrito sa Manila. Sampaloc District sa bandang Dos Castillas at Laong-Laan Streets at Santa Cruz District sa Dimasalang Road. Ang ganda-ganda naman ng pagka-arrange nito. I've always wondered kung paano nila naiisip yung iba't ibang mga flower arrangement at kung paano ito nagagawa. Gusto mo malaman? Maraming nag-a-arrange dito para at least nandito ka na rin. Matry mo mag-arrange ng flowers. Tara, sample lang kita. Wow, can you arrange it? Oo, bahala sa'yo. Tara. Yun. Dito. Hello! Rian po. At Kamusta SB. po? Rico po. Rico. DJ po. DJ. DJ. So nandito tayo po kasi sabi mo gusto mo matuto mag-flower arrangement. So dito kagad kita namin dinala. kayo yung mga expert. At bali ma'am, pag mag-arrange tayo ng flowers, dapat first and foremost, consider natin yung colors. Dapat may contrast. Parang ito, blue sa white. Lutang na lutang siya. Tapos ma'am, gagamit din tayo ng fillers. Fillers. Fillers yung tawag dyan. So dapat mas mataas yung mga roses natin kaysa dun sa Yes ma'am. fillers. Tapos, lagyan mo rin siya ma'am ng down. Ayun. Hindi ka gaanong mahirapan. Akala ko training muna. Hindi ko alam, salang pala agad. Ano po ninyo naaral ito? Experience ma'am, dito lang sa Dangwa po. Ah, talaga? Yes ma'am. Ilan taon na ba kayo nag-arrange, kuya? 17 years na po. 17. Yes Kayo po. po, kuya DJ. Kami po, kasi family business po ito. Ilan taon na tong business? More or less mga 40. Hindi ko man lang. Early 1980s po, nag-start kami. Before, may mga vendors sa Quiapo na nag-aabang po ng flowers from Dangwa Terminal po. Then, naisip ng mother ko na instead na sila yung nag-aabang, siya na lang yung gagawa po nun. Tapos, then sa kanya na lang bibili yung mga taga-Quiapo. And then, hanggang sa nag-expand na po, mga neighbor, nagsimula na din po silang kumuha until halos lahat na po, ganun na ang ginawang negosyo. Ito na siguro nagpa-aral sa inyo, ano? Sa anim pong magkakapatid, ito ang bumuhay at nagpaaral sa amin. First time mo ba nag-arrange ng flowers? Nag-try ako before, pero ang pangit ng gawa ko. So, yun, naisip ko na lang na, okay, hindi ko to skill. Hindi na ako nag-try ulit. Maya-maya pa, ready nang i-wrap ang sarili kong bouquet. Wow, ang galing naman ni Ray. Palakpak naman siya! Pero feel na feel. Galing na, Ray. Pagkatapos,
Dinala naman ako ni SV sa isang store na may mga produktong medyo kakaiba sa mga nadaanan namin kanina. Ate, ba't yung ibang flowers dito ko lang nakita? Kasi imported flowers po kami. Imported. Yeah. Ito po siya galing Holland po ito. Ano From tawag? Holland. Astrancia po yan. Grabe, oh. This is cute, yung parang berries. Ayan, red berries. Red From berries China naman siya. Ito yung sinabi mo sa labas, parang pom-poms, oh. Yeah. Sunlight pong Pwede tawag bang kunin? dito. Sunlight. Galing naman siya sa China. Parang siyang pom-poms. Pero pagdating sa amin dito, ganyan na talaga. Ganyan na. Ganda. Nagsimula itong flower shop noong 2020. Nagpa-price po kami, depende po sa gawa ng bulaklak, kung malaki or maliit. Pinakamahal namin dito, Ecuador English roses, umabot yun ng 20,000, mga ganyan, bouquet na siya. Yung mga nakabox naman po, yun po siya yung preserved roses. Kahit nasa 7 years, yun po ang tibay niya. Yan po yung, kahit hawakan niyo po. Pwedeng hawakan? Hanggang boy to boy yung pag-ibig. Yes! Siyempre, dapat ganun. Ate, yung isa naman, gusto ko ito. Mukhang matamis yung Eto, flowers na yan. Ginagawa din flowers yan though. Opo. Yung wrapper. Pwede po siyang gawing bouquet din po. Ate, bakit yan naka-ref? Kasi- Mas mahal yan, ha? Kasi Pag, naka-ref siya. hindi naman. Naka-chiller po siya kasi once na naka-expose siya, medyo mainit na area na madali siyang magbuka. Tulips from where yan? Galing sa- Holland. Mukhang bumilib talaga si SV sa mga bulaklak na nakita namin dito. Pero alam mo, doon sa mga nanonood, baka iniisip nila ang mamahal ng mga bulaklak. Pero totoo lang, pag dito ka sa Dangwa bumili, murang-mura na yan. Kasi pag ito, binili mo sa ibang lugar, times 5, times 3. Depende sa And aside from floral bouquets, marami pang ino-offer ang Dangwa for different events, occasions, and even hobbies. Para naman sa plantito at plantita, this might be the place for you. As you can see. Dami, oh. Truly a melting pot of history and culture, learning, and fun things to look out for. And speaking of fun things, you can never go wrong dahil maraming makikita sa side na ito ng Manila na talaga namang uniquely sampalok. Sa pagbabalik yan ng Where in Manila.